Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The future's in the air, can feel that everywhere. I'm blowing with the wind of change. Okay. High Priestess in reverse. What's with the High Priestess in reverse energy mo? Yung mga superior to. Mga gumagawa ng spiritual, na mga superior sa connection niyo ng person mo. Sa'yo, sa person mo, sa connection nyo, na maring sila itong hinaharangan nila yung person mo. Hindi tumitigil hanggat hindi nag-give up yung person mo. Palagi nila hinahadlangan yung person mo. Spiritual. Minamanipula nila yung isip ng person mo, mga ganon, pati ikaw, ganon. Pero, hindi na nila mapadali yan. Hindi na nila mapatingga to. Itong connection yun ng person mo. Saan nilalagay itong mga to? Gumagawa to ng mga spiritual sa connection yun ng person mo. Saan, ano ba itong hatol sa kanila? May hatol to sa kanila. Afterlife. Ano hatol sa mga gumagawa ng spiritual sa inyo ng person mo para hadlangan kayo? Impyerno? Impyerno. Yun ang kapalaran nila. Mapunta sila sa impyerno. Yun ang nakatadhana sa kanila, mapunta sila sa impyerno. Hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa gawa nila. Dahil meron kayong soul connection ng person mo, bakit kasi sila mangialam? Umiiral yung inggit nila. Well, magagawa nila yan. Sila ang nagpahamak ng kaluluwa nila na mapunta sa impyerno. Dahil pinairal nila yung inggit. Yung pagiging gahaman, yung pagiging sakyam. Or worse, yung iba siguro sa abyss pa. May iba ba sa abyss mapunta? Yung mga gumagawa ng scheme, deceit, spiritual sa inyo ng person mo? Oo, yung iba sa abyss. Yung mamalala na talaga. Matindi yung ginawa sa inyo. Gusto nilang padilihin, patinggahin, yung connection nyo, na alam nyo, hindi umuusog, hindi kumikilos yung person mo sa'yo, hindi nagte-take na action yung person mo sa'yo, or yung hindi kayo ma-unite. Yan. Ganon sila ka-deceitful. Yan ang mga evil na klase ng mga tao. Madami ba ang matatamaan sa nanonood dito? Madami. Mga possessive. Mga gahaman. Mga gahaman. Aggressive. Na angkinin yung hindi sa kanila. Mga gahaman. Sakim. Aminado ba silang gahaman sila? Aminado silang gahaman sila. Salbahe ng mga tao. Yan ang totoong mga salbahe. Mga sneaky, cunning, deceitful. Yan. Tuloy. Ang kapalaran nila ay maimpyerno sila. Sila ang nagpahamak ng kaluluwa nila na mapunta sa impyerno. Walang ibang sisihin dyan. Hindi ikaw dahil hindi din yung person mo. Kayo pa nga ginawa ng scheme ng mayan. Kayo ang ginawa ng deceit ng mayan eh. Ginawan ko ng evil, spiritual. Malamang witchcraft yan, kaya spiritual. Or manifestation. Kung ano yan.
Paano man yan? Spiritual. Makaliwa yan. Malamang ginawa sa inyo. Yung ginamit sa inyo para pigilan si person mo, pigilan ka, hadlangan yung union na mangyari sa inyo. Someone na may soul connection kayo, someone na may spiritual connection kayo for sure. And someone na mafe-feel nyo may balance, may harmony, at malapit at magaan yung loob ninyo sa isa't isa ng person mo na yun. Yan, ginagawan kayo ng spiritual ng maraming tao. Maraming tao ang possessive. Possessive saan? Sa person mo? Possessive sa person mo. Gusto nilang angkinin. Dahil natunugan nila ang person mo si ganito ganyan, yung tao na yan, ay gusto nilang angkinin. No? Gusto nilang kunin. Gusto nilang kunin kasi anong tingin nila? Mas bagay sila. Kasi narcissistic sila kaya ganun. Kahit na totoo kayo ang may soul connection. Kasi narcissistic sila, umiiral yung pagiging narcissistic. Umiiral yung pagiging gahaman, sakim. Kaya nga nung nagagay dito si Jesus Christ, sabi niya, huwag kayong gumawa ng witchcraft. Sabi niya, nung tinanong ko kung ano yung message niya sa lahat ng viewers. At huwag kayong gumawa ng deceit. Huwag kayong maging unfair. Sabi ganun. Meron silang ginagawan na dalawang nakatakda na magsama kasi may mission. They're destined or nakatadhana o nakatakda pati. Kasi pala, umiiral yung pagiging gahaman nila. Yung inggit, yung pagiging sakim. Ano pa? Wala na explanation yan sa mga ganyan tao. Hindi na din kailangan explanation nila. Kasi kahit mag-explain pa sila, baluktot lang din yung explanation nila. Magsisinungaling lang sila. Heaven, no. Celestial being, no. Celestial knows. Celestial beings, no. Yun. Celestial beings, no. That they're cunning, they're liars, manipulative, madrama. They can't hide their real identity. They can't hide behind their false mask in front of celestial beings, in front of God. They're so deceitful, deceiver, full of lies, manipulations, so crooked, greedy. Ngayon, alam na nila kung saan ang punta nila. Impyerno or abyss. Dalawa lang. Ano ang next na mangyayari sa inyo ng person mo na to? Na naka-destined ba? Ang tawag dyan. Hindi. Naka-set na yan siya. Naka-set. Hindi lang naka-destined, kundi naka-set. O yung nakatakda kung tawagin. Na you will be together. Naka-set na yan siya. Hindi lang naka-destined. But naka-set na siya. Na sa ganitong oras, sa ganitong panahon, you will be together. Ano ang energy ng person na yan na nakaset na kayo na magsama? Na you will be together, na ma-unite. Ay,
Upright ba to? Palang pa yan eh. Upright. Nagsasuffer to. Nangulila. Um, nangulila sa atensyon mo. Parang nagbibeg na atensyon mo. Ganon. Kasi heartbroken siya. Nasasaktan. Dahil sa kagagawa nitong mga gumagawa ng spiritual, mga taong nasa kadiliman, mga taong evil, kagagawa nila yan kung bakit nagdurusa itong person mo. Well, that's the reality here on earth. Hindi lahat ay anak ng Diyos kung tawagin. May anak din ng Diablo, etong mga to. Actually, sabi, parang ano na lang yan, term na anak ng Diyos. Pero hindi talaga anak ng Diyos ang tao. We all know that. Alam natin lahat yan, hindi naman pinanganak ng Diyos ang tao. 'Di ba? Kahit yung God, hindi naman pinanganak ng God ang tao. Hindi niya naman dugo at laman yan. Hindi galing sa dugo at laman yan. Hindi galing sa katawan yan. Instead, galing yan sa lupa ang tao. 'Di ba? Minold ng God na ganyang form yung tao. Nag-umpisa kay Adan at Eva. Parang ano na lang yan eh, tawag na lang yan na anak ng Diyos kasi mapagmahal naman ang God, di ba? Pero yung totoo, hindi talaga anak ng Diyos, hindi anak din ng God ang tao. Creation. It's one of the creations of God, ang tao. Like animals, like trees, like plants, like fishes. Yan ang totoo, yan ang realidad. Ngayon, kung sabihin ng mga hindi matanggap yan, na salbahe, kasi sinasabi ko ang totoo, ay alangan naman mamuhay kayo sa kasinungalingan. Alangan naman na ang sabihin ko ay galing kayo sa laman at dugo ng God. Hindi naman talaga ganun eh. Actually, sa panahon ngayon, madami ang evildoers, ang kampo ng kadiliman. Si Eva at Adan lang naman ang kinreate ng God. Hanggang sa nanganak, dumami ng dumami. Kagaya kay Samael at Lilith. Sila lang naman yung kinreate ng God eh. Hanggang sa nanganak, dumami sila ng dumami. Na yung mga demonyo. Ganon. Doon lang nag-umpisa yun. Ganon din yung hayop. Nag-umpisa sa, kunwari, aso. Dalawang pair na aso. Dumami kasi nanganak. Ganon. Ayan no. At yung person mo nagdurusa, nagsasuffer, nahirapan, parang nagbibeg ng attention mo, sasaktan. Dahil sa alangan naman kagagawan mo. Kayong dalawa ang ginawa nila ng scheme. Pero lahat yan ay inalaw yan, no? Na gawan kayo ng scheme habang hindi pa divine timing. Kasi dun mapatunayan ng God kung sino yung mga sakim, evil, kung sino ang narapat ipangtapon sa impyerno, kung sino ang gagawa ng scheme, deceit, witchcraft, evil, parang hadlangan kayo. At para na din tumibay yung inyong yung nararamdaman nyo sa isa't isa, lalong lumalim pati. Yung naramdaman yung dalawa sa isa't isa pati.
habang mayroong mga blockish, the more na nagiging strong yung desire nyo to be together. And mas lalo naging mahalaga ang isa't isa sa inyo. Mas lalo nyo na-miss yung isa't isa. Mas lalo nangungulila yung person mo sa'yo. Mas lalo nagbibig ng attention mo. Love. Pero there is a divine timing na you will be together. Ano naman ang feelings ni person mo na to sa'yo na 5 of Pentacles na nakatakda kayo na magsama. Nakaset na yun eh. Ay, so willing, so interested, na magkaroon ng equal give and take sa inyo, na mag-invest sa'yo. Pag nalaman na naman niya ng mga gumagawa ng scheme and deceit sa inyo, ay sige, bakbaka na naman nila. Kagawa ng spiritual. Ganyan yan sila. Kasi umiiral yung pagiging sakim nila eh. Kaya nga sa impyerno yan sila ilalagay. Dahil hindi talaga makatwiran, napakabaluktot ng mga yan. Nadami daw matatamaan dyan. Sa mga nanonood dito, actually, konti na lang yung nanonood dito. Madaming tinatamaan kasi madaming evildoers. Madaming masasama. Madaming sakim. Kahit na nakatakda na sa isang tao, gusto nila angkinin. Kasi mas deserve daw nila. Umiiral yung pagiging narcissistic nila. Criticize nila yung kasi nakatakda dun sa tingin nilang mas angat sa kanya. I-look down, i-criticize, tawag dito, siraan, o gagawa ng mga scam, deceit, evil, witchcraft, mga ganon. Ganon sila mag-isip. Ganon yung kanilang mindset. Very cool. And pang mga ganito talaga, na mga nakatakda, inatake yan. Because na-experience ko rin yan. Dahil ba may nakatakda din sa akin na mangyari. Hindi naman ibig sabihin na may nakatakda na mangyari yun. Basta may nakatakda din sa akin. Pag mga ganyan na may nakatakda, atakihin talaga ng mga evil forces. Na mga witches. Na mga kampo ng kadiliman, kung tawagin. Umiiral kasi yung kasakiman nila eh. Kung ano yung nakatakda, meant para dun sa nakatakda, na nakaset na, gusto nilang kunin, gusto nilang mapasa kanila. Imalitin na nila ngayon yung may nakatakda. Ay, hindi siya bagay. Ako mas bagay dun, sabihin nila. Diba? Ganyan yung mayan. Ganon sila ka-crook mag-isip. Ganon sila ka-unfair, deceitful, and cunning. Ganon sila ka-narcissistic. Pero yung may mga nakatakda, hindi basta-basta yan. Kasi nakaset na yan eh. Kagaya sa akin. Sinabi ng God sa akin, ng Diyos. Kasi yung Diyos at God nagpapakita. Para bang pinapanaginip nila ako. At si Jesus Christ palagi hindi naman palagi, pero minsan nagpapakita sa panaginip ko. Yun pala vision ang tawag doon. Bata pa ako. Pinapanaginip na ako ng God na may mabinigay na ganito ganyan. Kasi may nakatakda sa akin eh. Nakalagay sa dahon. Ganon yun eh. So hindi naman kailangan i-compare nila yung sarili nila sa ibang tao. Kasi iba-iba yung tao. Yung iba kasi nandito sa mundong to, kagaya ko, hindi taong origin ko. Dahil yung sabi sa akin ng God, ng Jesus Christ, ng anghel, hindi taong origin ko. Doon ako galing sa langit.
Kahit yung mga gagamot, alam niya na may nakatakda sa akin. Na may, kasi may guide siya. Alam niya may mission ako. Kaya madaming na-atake. Madaming gustong mang challenge, makipag-compete na mga crooked, foolish, evil, mga demonyong tao, masakim. Ganyan din. Masakit yung katotohanan, di ba? So sa mga tamaan, you have to absorb it. You have to absorb it so that you will realize how unfair, no? Yung mga doings. Pero actually, pag crook-crook talaga, baluktot talaga yung mga yun eh. So yan. Kaya nga itatapon na lang sila sa impyerno. Mahirap nang ituwid ang baluktot. Ganon. Alam ba nung manggagamot na yun na nagsabi sa akin na, actually, ilang manggagamot na nagsabi sa akin na yung iba naman sabi na nakadistin lang. No? Pero, yun talaga na may nakatakda at may mission. Alam ba niya na galing ako sa langit? Hindi niya alam. Hindi na siya sinabihan siguro na ano. Hindi niya alam na galing ako sa langit. Na, alam niya ba na ang origin ko hindi tao, yung manggagamot na yun. Hindi niya alam. Hindi alam ng manggagamot na yun. Ganun ang mga kadalasan ng mga nakatakda. Hindi yan tao origin. Kaya sinisend dito, like me, dahil may nakatakda, may nakaset na mission niya. Gagawin, gagampanan. Ganon. Dalasan niya celestial beings na pinadala dito. Mga ganon. Ano pa? Tapos, kung maliitin nila, grabe yung tao. Talaga napakakaning ng mga tao. Pag tao, umira yung selfishness, greediness, kasakiman. Masakit yan pag tinamaan kayo mga word na yan. Kung ganyan ang gawain, masakit yan. Dahil totoo yan. Pwede nilang utuin yung sarili nila na hindi totoo yan. Kahit iiyak pa nila yan, yun ang katotohanan. Kahit balibalik ta rin nila, yun ang katotohanan. Kahit sa ang anggulo pa, yun ang katotohanan. They can never hide the truth. The truth is the truth. Yung mapunta sila sa impyerno, yun ang katotohanan. Hindi nila matakasan yan. Hindi nila matakbuhan yung hatol sa kanila. Afterlife. Malamang nanggigigil ba ito mga gumagawa ng spiritual self? At sa inyo ng person mo, nanggigigil sila. Nanggigigil. Na magtagumpay sila. Oh. Na magtagumpay na ano, mapasa kanila yung nakatakda sa'yo. Oo. Nanggigigil sila, mapasa kanila yung nakatakda sa'yo. Kaya gumagawa sila ng mga spiritual. Mga kaliwa yan. Scheme, deceit, evil, witchcraft. Yan ang ginagawa nila. Spells. Ano pa? Ang feelings. Ano ang feelings na itong tao na ito ngayon sa'yo? Gustong-gusto niya mag-invest sa'yo. Alam mo, gustong-gusto niya magbigay sa'yo. May gusto siyang ibigay sa'yo eh. Ano yung gustong ibigay sa'yo nitong person mo na yan na nakatakda na may-unite kayo?
abundance. All good things in life. The Empress. Ang mapangasawa kapatid. Yes, ang mapangasawa kapatid. Oo. Yun ang nagka-clouded for sure sa isipan niya. Ang mapangasawa ka. Na ibigay niyang lahat pag asawa ka na niya. Ibigay niya lahat ng all good things in life. Kasi abundance, para na-attract mo all good things niya pag Empress. Ganon. Eh gusto nila yon ng mga gahaman. Sa kanila daw dapat. Kasi narcissistic sila eh. Kaso mapala nila, impyerno o abyss pa. Pag malala talaga, abyss. Dalawa lang. Ang pwede nalang puntahan, abyss o impyerno. Mas malala dun sa abyss. Ibig sabihin, pag yung mapunta dun sa abyss, malala ang mga ginawa talaga nila. Sa ibang tao, sa inyo ng person. Ganon. Ano ang nandito ka ba ngayon, Yahweh? Nandito. Galit ka ba sa mga gumawa ng spiritual? Sa mga nakatakda na dalawa na yun na magsama? Hindi naman daw. Hindi naman siya galit. Pero, kailangan lang talaga mabigyan ng hustisya, no? Oo, kailangan lang talaga mabigyan ng hustisya kasi napaka-injustice ng ginawa nila sa dalawang yan. Dahil sa kasakiman nila. Pati rason nila hindi makatwiran. Of course, pag magrason yun sila, pag manalangin yun sila, mag-explain yan sila, at magsisinungaling na yan sila. Alam na sila shall beings yan, alam na ng God yan. Sanay na sila yan sa ganyang gawain nila. The main reason is gahaman sila. Evil. Ang tao may choice. Ano ang iniisip ng person mo na to na 5 of Pentacles? So yun. Ano yung iniisip niya ngayon? Sasaktan siya? Siya ang nasasaktan? Hindi. Ikaw, sasaktan ka daw. Ay, ano ba yun? Nadampot ko. Litin ko nga. Hindi ko nakita. Na may nananraidor. Hindi traidor to. May nananakit sa'yo. Ayan. Parang palang na sinasaktan ka nila. Palang. Upright ba to? Na sinasaktan ka nila. Aware yung person mo pala na to, na sinasaktan ka ng mga gahaman na yun eh. Alam ng person mo na sinasaktan ka nila. Nasasaktan ka dahil sinasaktan ka nila. Dahil sa pagiging gahaman nila. Alam ba ng person mo dahil sa pagiging gahaman ng mga to, kung kaya sinasaktan ka nila? Hindi. Hindi dahil sa pagiging gahaman. Hindi niya alam na dahil sa pagiging gahaman ng mga yan. Ang alam ng person mo, may nananakit sa'yo. Sinasaktan ka nila. Hinaharm ka nila. Sinasalbahi ka nila. Ng spiritual deceit, scheme nila. Evil doings. Pag nalaman pa ng person mo yan dahil sa kasakiman nila, for sure, maawa talaga ng gusto yung person mo sa'yo. Mahabag ng gusto yung person mo sa'yo. Baka maghimutok sa galit yung person mo sa mga gumagawa niyan sa'yo. Kasama po ba to, Yahweh, sa sa divine plan na
ganyan ang pagdaanan ng dalawang yan? Hindi. Hindi yan kasama sa divine plan. Talagang, pero kasama yan sa divine plan na may mga atake na mga kampo ng kadiliman. Yun, kasama yan sa divine plan. Kaya ako, alam ko na yun sa akin na may ganyan kasi kasama yan sa divine plan. Nasa divine plan na kasi yan. Kaya naintindihan ko. Minsan, mahirap yung sa akin, pero naintindihan ko. So, sa mga dumadaan sa ganun, you should understand kasi iba kasi yung may mga ganyan na mga mission spiritual mission. Kaya tinakda itong dalawang to, ito, na magsama kasi may mission yan may great mission yan pag mga ganyan. Hindi lang yan basta-basta na maghiya-hiya. And God, set na yan. Bago pa ipanganak yung dalawang yan, nakaset na yan siya na ma-unite silang dalawa. Kahit ano pa yung status ng isa, kahit ang layo ng diferensya. Dahil God ang nag-ano niyan. Kahit itong mundo to, God ang nag-create nito. Tumitira lang mga tao dito, nakitira lang. Creations lang mga tao, like animals. Umira lang talaga yung pagiging narcissistic ng mga yan na gumagawa ng spiritual sa dalawang to. So, kung akong tanungin, kung mapatawad yung mga yan, hindi ko masasagot. Hindi ko din tatanungin si Yahweh kung mapatawad ba yung mga yan. Siya nang bahala dyan kasi nakadestin na sila ilagay dun Kumbaga, yun ay kapalaran na ilagay sila dun sa impyerno o sa abyss. Dalawang pagpipilian. Dahil evil doers yung ginawa nila. Umira, yun ang pinairal nila. Kasakiman. Gahaman. And for sure, hanggat maapektuhan kayo, hanggat ma-harm nila kayo, hindi yan sila titigil. Tuwang-tuwa pa yan sila. Itong mga to. Yung gumagawa ng spiritual sila. Alam ko kung gaano ka hangaliw yan. Alam kung gaano ka crook, kung gaano sila baluktot. Kung may good na tao, may mga mabuting tao, na mabuti ang puso, at righteous, at fair, meron ding evil. At yan yung example ng evil. Sa tingin nyo ba, madami ang evil? Kung ako pa obserbahin, marami. Sa inyo, anong tingin nyo? Ano ang gustong ibigay sa'yo ng person mo na to, maliban dito? Kasi may gustong-gusto siya ibigay sa'yo. Cup of love. A new beginning. A relationship. Mag-umpisa kayo ng relationship. Mag-umpisa ulit o mag-umpisa kayo ng panibagong relationship o mag-umpisa kayo ng relationship. Either dyan. Na puno ng pagmamahal. Ganon. Kasi puno o umaapaw panghaw. Yung tubig o sa cup o. Basta mag-umpisa kayo ng relationship. Ganon. Yun ang ibigay niya sa'yo. O with the Ace of Cups, pwede ding
blessings, abundance kasi may tubig dito. Pagmamahal niya kasi cup to. Puso niya kasi mahal ka niya. Pagmamahal niya galing sa puso niya. Affection, love, and care. Ano pa? Gustong sabihin sa'yo ng person mo na to na nakatakda na magkaroon ng union sa inyo. Upright ba tong Knight of Wands? Upright, yes, it's upright. Upright. Ay, Queen of Swords. Oh. Balak niyong bumalik, may pagbabalik. Kung lumayo to, kumiwas to, na nag-heal muna to, o para payapa yung isipan niya, o hindi kanya kinontak, o nanahimik muna to, kasi nag-heal muna to, babalik siya. O, magte-take siya ng action daw. At, resilient na siya sa pagbabalik niya. Strong yung mind niya. Aware na siya, oh. Clear na sa kanya na may gumagawa ng deceit. Ganon. Clear na sa kanya, yes. Na may mga nang-atake, may mga foolish, crooked, evil, na mga walang hiya. Walang hiya talaga yung mga yan. Narcissistic pa yung mga yan. Wala talaga yan silang hiya. Pakapalan lang yan sila ng mukha. Yung mga gumagawa ng spiritual sa inyo. Ayan. Na maglalagay na siya ngayon ng boundary sa mga tao na yan. Na alam niya na, kasi aware na siya eh. Na hindi na siya basta-basta mamanipula. Makontrol. Ayan. Kasi may makapag-set na siya ng boundary. Hindi na siya basta-basta masulsulan ng mga kanilang mga spiritual na atake. Mga spiritual na ginagawa nila, mga deceit scheme nila. Evil doings, spiritual doings. Na meron na siyang yung parang nilagay na boundary, no? Na para klaro yung isipan. Na aware na siya na may mga ganyan. Na pwedeng magpa-clouded ng isip niya, na pwedeng magpa-atras sa kanya, na pwedeng humadlang. Meron dito kanina. Sana ba yan? So, 5 of Swords ata yun. Ayan. Na pwede siyang harangan para umiwas na lang siya. Through manipulation, intimidation, para matakot yung person mo, manipulahin nila yung person mo, o ano pang scheme and deceit nila. Na they want to dominate your person, thoughts, emotion, to manipulate your person's emotion and thoughts. Also, para umatras yung person mo, para hindi na magpatuloy, na i-pursue ka, na bumalik sa'yo, kung lumayo man, no? Ayan. Message ni Yahweh sa'yo. Upright ba to? Yes, it's upright. King of Wands. Maging goal-driven. Maging brave.
maging confident na itong nakatakda na yan sa'yo ay magsasucceed yan, yung union ninyo. At huwag kang makaramdam ng insecurity kasi upright eh. Maging confident ka sa sarili mo. Kahit ano pa yung sabihin ng ibang tao na criticisms, pambiliter sa'yo. Kasi natural na yan, common na yan. At puno ng kasakiman yung iba na yan. And kung ano pa yung mga manipulation nila na isend sa'yo para makaramdam ka ng insecurities. Hindi mo dapat damdamin yun. Hindi mo dapat isipin yun. Dahil kayong dalawa ng person na to ang nakatakda sa isa't isa. You are meant to be together. Kahit ano pa yung status nyo, kahit mababa ka pa, kahit mababa pa yung status mo, kahit na malayo yung agwat niyo sa isa't isa, you should be confident kasi you are meant to be together. Bagay kayo sa isa't isa kasi tinakda naman kayong dalawa. God ang nagtakda sa inyo. God ang nag-create sa inyo. I mean, God, actually, si Adan at si Eva lang kinrate ang God eh. Kumaga, anak na lang ng, kasi, ng mga ni Adan at Eva, yung mga sunod-sunod na mga generation, di ba? Ganon. God ang pumili sa inyo to be together. God ang nag-set niyan na you will be together. So, who could question it? Humans? Humans are just creations of God. Humans are just humans. God is God. No one could question the will of God. Anytime, kung gustuhin ng God na i-vanish ang tao, ang humans, all humans here on earth, ay mababanish sa isang iglap. At yung mga rason ng mga tao na yan, naging sa inyong union, they're crook. Kasakiman nila. Yun. Foolishness. Hindi naman makatwiran eh. Yung mga rason nila eh. Dahil umiiral yung kasakiman nila. Paghahama nila. Selfish. And inggitira sila. Inggitiro sila. Mga ganun ba? Evil sila. Kaya wala na explanation tong mga to. Kahit balabalik ta rin. Kahit sa anting na anggulo, hindi sila makatwiran. Baloktot sila. Pati yung rason nila kung bakit kayo ginagawa ng spiritual. Napakabaloktot. Hindi makatwiran. Napaka-injustice. Kaya kahit anong explanation nila, malabo ng pakinggan. Kita kung gaano sila ka-evil. Malabong unawain yung kanilang mga explanation. Dahil kahit saang anggulo, kung ako ang patingnan, kung ako pa-obserbahin, wala talaga sa katwiran. Hindi talaga makatwiran. Napaka-injustice ng ginawa nila sa dalawang yan. Ano ang next move, possible next move, yung mga susunod na mangyari sa inyo ng person mo na to kaya? Ano kaya ang next move, possible next move niyan? Ngayon man o mag-recover muna siya guys sa sadness. Yun muna. O siya to mag-recover sa sadness at siya yan. Mag-recover muna to sa sadness. Ayan.
And then, ano pa ang next move niyan towards you? Siyempre, may pinagdadaanan pa to. Kailangan niyo muna makarecover kasi parang feeling na left out in the cold, parang nagbibig ng attention mo. Kailangan yung attention mo kahit hindi naman talaga nagbibig sila. Pansinin mo naman ako. Yung mga ganun ba? Parang nangulila yan. Namimiss ka niyan. Nagsasuffer siya kasi walang attention from you. Hindi mo siya kinukulit, hindi mo siya mini-message, hindi mo siya kinukontak. Kaya ganyan. Feeling na abandoned ba? Parang ganun. Kaya magre-recover mo na yan sa... Dahil ginawa nga ng scheme nitong mga to. Ng mga witches yan. Mas spiritual yung ginawa nila. Spiritual or pa-psychic attack pa yan. Baka mga ganun pa yan. Four Cups in reverse. Yun na nga, at mag-recover muna yan. Dahil, ayun, nag-suffer siya emotionally, ganyan. So, ano pa, ang sunod? Hindi naman agad-agad yan kasi mag-recover pa yan, di ba? So, ano pa ang susunod na next move niyan towards you, ng person mo na yan na nakatakda na ma-unite kayong dalawa? Maging goal-driven na yan. Maging passionate, maging confident na mag-take ng action. Sa'yo, kasi ikaw yung goal niya. Maging fiery na yan. Parang nag-umapoy, very brave na mag-take na action na sa'yo. Yun na yun. Anong gusto niyang sabihin sa'yo, nitong tao na nakatakda na ma-unite kayo? Upright ba itong Knight of Swords? Yes, it's upright. Susugod daw siya. Magti-take daw siya ng action. Pero kailangan muna niya mag-recover. Saglit lang naman siguro yan, mag-recover. O basta kailangan muna niya mag-recover. Kailangan muna niya mag-recover from, kasi may pinagdaanan siya. Para hindi siya matamlay, hindi siya malungkot, ganon. Para active siya, passionate siya, para inspire siya, positive siya, na i-pursue ka. Talagang magte-take daw siya ng action. Talagang driven siya na mag-take ng action. Na gumawa na ng move towards you. Ayan. Ano pa ang gusto niya sabihin sa'yo ng person mo na to? Na 5 of Pentacles yung kanyang energy. Gusto niya makipag-reunite sa'yo. Past person for sure. Gusto niya magkaroon ng reunion sa inyong dalawa. Upright ba to? In reverse. Hindi na daw siya defensive. Hindi niya na nire-resist yung connection nyo. Hindi na siya defensive. And gusto niya makipag-usap sa'yo o gusto niya magkaroon ng collaboration sa inyo. Ano ba itong makipag-usap sa'yo? Yun ba yun? Oo, para ma-unite kayong dalawa. Ayan. Gagawin niyang lahat, no? Gagamitin niya lahat ng tools niya para, what's with the tower here? Ten of Pentacles in reverse. I-destroy itong Ten of Pentacles na yan in reverse. Hindi. Para upright ba tong Ten of Pentacles? Kasi dito yung nabangga. Upright daw to, upright. Upright daw yan siya. Dito kasi tumama. Upright. Upright daw yan eh. So, gagawin niyo lahat para makapag-umpisa kayo, no, with the tower na bubuo ng pamilya. Na magsama na at bubuo kayo ng pamilya, ng kumpletong pamilya, at mamuhay kayo ng prosperous. Gagamitin niya lahat ng tools niya para makapag-umpisa kayo, no? Para pag-umpisa to no? Na magtayo ulit kayo na magbubuo kayo ulit ng relationship, na magsimula ulit kayo ng relationship, at bubuo na kayo ng pamilya. Ayan. Ito na lamang guys, for collective reading. Ay, by the way, ano yung magiging buhay mo kasama ito? Itong person mo na to, na
takda na ma-unite kayo. Ano maging buhay mo kasama siya? Ano kaya yan? Dog, oh. 10 of Hearts, parang 10 of Cups to. Mag-alaga kayo ng aso nito. Oh. May pet kayo niyan. Mag-alaga kayo ng aso. Baka pareho kayo mahilig sa aso. Yung person mahilig sa aso. Ikaw. Either sa inyong dalawa. Mapagmahal kayo sa hayop. At mamuhay kayo ng peaceful. There's harmony, balance. Fulfilled kayo. At masaya kayo together. As a family, ganoon talagang bubuo kayo ng pamilya. Ayan guys, ito na lamang for collective reading.